Bawal galawin ang NLEX ngayon dahil ito ay utos mula sa SMC. Bakit naman SMC? Di ba MVP naman ang nagmamay-ari ng NLEX ngayon? Ayon kay Snowbadwa, meron daw utos mula sa taas at ang sabi may stop sign daw umano. Alam nyo ba na itong trade na ginawa ng NLEX kay Evanelli, ang huling trade na ginawa ng NLEX na actually meron pa nga raw sana silang isa pang guard na kukunin mula sa isang independent team. Kaso, hindi daw pwede. Kung titingnan mo mabuting senaryo, napaka-imposible naman po ng bagay na to kasi pinag-sign naman ni MVP si Jimmy Alapag ng maximum contract, so bakit mapupunta siya sa ibang kumpanya? Si Jimmy Alapag ay walang kinalaman sa bagay na yan. Ayon kay Snowbadwa, isa daw itong million peso question na may o-offer nila. Kahit sino pa man ang coach dyan, walang magagawa yan dahil maging sila ay ginagawa lang naman din ang kanilang trabaho. Ang tanong ngayon, saan kumpanya si Coach Jimmy magtatrabaho? Nung una hindi ako naniwala, pero sinubukan kong timbangin ang mga businesses nila outside ng basketball. Naku, posible pala. Ayon sa Billionario.com, may isang airport sa Bulacan ang planong patayuan na isa expressway na under sa property development ng SMC. At ngayon po ay naghahanap sila ng mabibiling daan para mas maging convenient ang kanilang business at syempre tanging NLEX lang naman ang pinakakilala pagdating sa business highways. Hindi magtatagal, bibilhin na rin daw ito ni Ramon Ang, pero hindi pa po yan natatapos. Kasunod pa riyan, may malaking business din na isisettle daw ang SMC Group sa NLEX sa loob ng basketball court. Iba ang business sa basketball. Kung titinan mo NLEX ngayon, isa pa lang ang talo nila under Coach Jimmy at itong unang beses na nangyari yan sa kanilang franchise. At halos lahat nga ng teams nasisilaw sa kanila dahil sa well-played pang NBA style of play nila. Dati si Coach Jimmy nga ay nakatrabaho ang SMB dati bilang assistant coach. Ang tanong, kung bibilhin ng SMC ng NLEX, di ba 4 na ang sister team ng SMC? Di ba bawal yon? Dapat 3 lang. Ayon sa mga rumors, ang Magnolia daw ang magpapaalam. Kaya di bali na kung hindi magandang records nila ngayon. Pero hindi na muna natin pag-uusapan yan. Tapos yung MVP, TNT na lang at Meralco. Papayag ba si MVP na mawala yung isa nilang franchise na kung saan yung coach ay pinag-sign pa nga ng 5 taon? So bakit papakawalan? Diyan nga pumasok yung doubt ng iba. Siguro kung sa business, maaari namang bilhin ng SMC ang NLEX bilang kasapi ng kalang property sa highways, pero sa basketball, hindi po yan basta-basta. Kung mayayari man yan, pero sobrang tagal pa dahil hindi yan ganun kadali na para ka lang bumili sa tindahan tapos susuklian. Lalo na kung bubuwagin na nila yung Magnolia, tapos ano mangyayari sa mga players nila? Magkakaroon ba ng merging itong players ng NLEX at Magnolia? Biro naman na ilang netizens. Kung lilipat ng NLEX sa SMC, dapat kunin muna ng TNT yung lahat ng star players nila bago umalis ang NLEX. Pero kayong mga quiz, para sa inyo posible ba na mabili ng SMC ang NLEX sa PBA? Isa pang breaking news, traded na. Kaya pala hindi na siya naglaro kontra San Miguel, mas lalong natambakan ng Titan Ultra. Alam nyo ba na ang paper sa trade ay prinoseso na pala na TNT at Titan Ultra? Sa kasagsagan pa lang ng laban nila kontra NLEX at medyo hindi din daw nagustuhan ng Titan Ultra ang pinakita nito. Alam nyo rin naman siguro na ilang beses na napurnada ang trade na to dahil di naman pumayag ang Titan Ultra sa kanilang gustong makuha. Isisend sana ng TNT si Henry Galinato, tapos pangalawang deal si Ray ng Batak, pero ngayon na pinagpalit si Joshua Monson sa rookie big man nilang si Celso na may kasama pang first future pick sa 53rd season. Ang bait naman ng TNT. Alam nilang walang magagamit ng Titan Ultra kaya pinasamahan nila ng kanilang rookie big man. Ang tagal pa kaya ng 53rd season. Ngayon na si Joshua Monson ay nasa TNT, malaking tulong ang maaari niyang iambag lalo pat pilay na pilay at bugbog sarado na masyado sa mga injuries ng TNT. Sana lang din to si Joshua Monson di maging injury prone. Kasama si Ray ng Batak sa backcourt, at least may nadagdag na offensive firepower sila na kailangan ni Joshua Monson ng tamang decision making kasi wala naman siyang endgame. Masayang masaya si Joshua Monson ngayon kasi parang buminhawa ng buhay at lumaki pang sweldo niya.